Hi guys, this is Jess, a breast cancer patient and a warrior. I'm stage 2B breast cancer and I'm 36 years old, a mother of two, 10 years old and turning 4. They're both boys and ginawa ko tong video na to share everyone na may same case ko. Kasi I remember nung time na nagpapacheck up pa lang ako about dito sa aking breast cancer is nag-check ako sa YouTube, pero mostly mga American yung mga nagvo-vlog. So napaka-onti nung about nagvo-vlog ng breast cancer about in Tagalog, kaya naisip kong gumawa rin ng video or ng video about dito. So una, May 29, medyo nasagi ko ng onti yung breast ko. Pero hindi naman siya yung hard na sagi. Yung tamang lang, parang nadaplisan mo lang. Tapos feeling ko may matigas na part. Kaya kinabukasan, May 30th, bago ako maligo, nung nasa CR na ako, nag-self-examine talaga ako. So, and I found out na meron nga talaga siyang matigas na part. So, nag-iisip ako na last December, meron naman kami sa work ko na check-up and na-examine din naman to ng doctor. Wala namang matigas na part. Kaya sure ako na bago lang to. Kaya sa isip-isip ko talaga, nung na-confirm ko talaga sa sarili ko na may matigas na part, ang una agad na nasa isip ko is kailangan ko magpa-check up right away. Kasi I still believe na early detection can save life. And nag-check din muna ako sa YouTube. Kaso medyo halos wala nga Tagalog na nagvo-vlog about breast cancer, or maybe kulang din ako sa time kasi nga nagwo-work ako that time. Pero ayun, kinalingguhan, nagpa-check up agad ako. Mag-isa lang ako. Actually, halos wala naman ding symptoms akong nararamdaman. Kasi normal lang, di ba tayong mga babae naman, pag magkakaroon, o di kaya pagpatapos, sumasakit minsan yung breast. So, ganun lang. So, kaya for me, wala siyang unusual na or any changes na parang ko na baka meron akong breast cancer. Talagang yung matigas lang na part sa left breast ko, dito sa may bandang ilalim. And yun, kinalingguhan, June 2nd, 2025, nag-consult ako sa OB. Then, ni-refer niya ako ng breast ultrasound. Breast ultrasound. Then, sa ultrasound pa lang, mabait yung nag-ultrasound sa akin. Sinabi niya na agad na there is suspicious. Kasi talagang yung niya sa akin na it looks like pagka normal lang, dapat yung makikita nga na matigas na part or na bukol is bilog lang dapat siya, yung itsura niya. Pero yung sa akin daw may onting ganon, parang tusok-tusok, na sign nga ng cancer. So, lumabas siya na by-grade 4C. Pinalik ko siya sa OB, tapos si OB is nirefer ako sa surgeon. So, nung nag-consult ako sa surgeon, in-explain sa akin ng surgeon na may category nga daw pagka breast ultrasound, which is from 1 to 6. So, 1, 2, 3, then 4, meron siyang 4A, 4B, 4C, then 5, 6. Then sa akin, ang lumabas is 4C. Kaya, mataas yung suspicious na 90% daw, sabi ng surgeon. 90% ito ay cancerous. So, ako, syempre, natakot din ako, pero sabi ko nga,
I want to go sa kung ano yung advice ng doktor. Kasi nga, as I've mentioned a while ago, I still believe na early detection can save life. And napaka-importante na na-detect siya ng maaga. And although, yun nga, sinabi pala naman ni Doc na 90%, pero ina-advise niya na ako ng biopsy. Then, before ako mag-biopsy, second opinion muna ako sa ibang doktor. And surgeon pa rin yung nilapitan ko. Kasi nga, since galing ayun yung advice nung OB, so nag-second opinion ako sa another surgeon. At ang sabi nga is, yun pa rin, biopsy pa rin, to check if cancerous ba talaga or hindi. Yun lang daw kasi ang magpapatunay kung cancerous siya o hindi. And yeah, nakapag-biopsy ako sa biyaya ng Panginoon, nag-provide siya. And after that, it turns out na stage 2B. At ang advice sa akin, since surgeon ang aking nilapitan, ang advice is, operation agad right away. When you say cancer, ang nasa isip agad talaga natin is next kamatayan. Kasi usually talaga pag mga cancer is, parang death na agad talaga yung yung kalugto niya. Pero I found out na maraming breast cancer na nakaka-survive talaga. Ganun nga, stage 4 pa, mga nakasurvive sila. Kaya I still thank God na yun nga, may cure na. Kaya, yun, pumayag ako kumbaga nag-go ako sa mastectomy. Thank God na nandyan yung family ko, yung mga ka-churchmate namin, other friends, na mga nasabihan ko nga ng sitwasyon ko. And talagang andyan, napaka-importante din talaga yung support ng family, no? Kasi talagang sila yung number 1 na magpapalakas sa loob mo. At first, actually, parang naisip ko na kung sakali man kunin ako ni Lord, di mo kasi talaga maiwasan yon, no? Pero yun nga, at first, naisip ko na andyan naman yung family ko, family ng asawa ko, mag-aalaga sa mga anak ko. Pero pinakita sa akin ni Lord na no, kailangan kong magtiwala sa kanya ng buong buo na papagalingin niya ako one day. Na, ayun, kaya undergo nga ako ng mastectomy, then naging katuwang ko dyan yung pamangkin ko sa paglilinis ng drain ko and everything. And andyan may mga bumisita rin sa akin na ka-churchmate namin, tsaka ka-work ng asawa ko. And nagpapasalamat ako sa Panginoon sa hope na binibigay niya sa akin. Siya at siya lang talaga ang pag-asa. Nung time na na-admit ako sa ospital, andyan yung family ng asawa ko. Sila yung tumulong sa akin, pati na rin yung family ko. Kaya super nagpapasalamat ako sa Panginoon sa binigay niya ng kalakasan. Naging successful naman yung surgery. And bukas, kasi ngayon is August 18. So July 19 ako na operahan. 5 days ako sa ospital. After 5 days, dito na ako sa bahay. Nung 5 days ko sa ospital, andyan yung binan ko, yung hipag ko, tapos yung pamangkin ko yung nagbantay sa akin sa ospital. And paminsan-minsan, si mama andun din kasi siya naman yung katuwang ko sa ibang bagay din since yung pamangkin ko is lalaki. Yun. Tapos nung umuwi na ako dito sa bahay, salamat sa Panginoon kasi wala pa rin pasok ng pamangkin ko. So, natutulungan niya pa rin ako sa paglilinis ng everyday ko ng aking surgery. And pati meron pa kasi siyang drain na tinatawag. So, yung drain ko, it lasts 3 weeks, no? Pero nung first 2 weeks, andyan yung pamangkin ko. Then, nung third week ko, kami na lang ni mama kasi nga may pasok na yung pamangkin ko. Pero yun, lubos ako nagpapasalamat sa Panginoon kasi nga andyan yung family ko to guide me. Sila yung mga katuwang ko dito, pati yung tito ko. Sila yung nag-alaga sa anak ko nung
time na nasa ospital ako at hanggang ngayon kasama ko pa rin sila. And sa ka-churchmate ko naman, it's a blessing din na I have the church, no? They give me encouragement, our pastor, and also nakaka-bless kasi bumisita sila, tapos ayan, nag-abot din sila, ganyan, nakakatuwa yung kahit hindi mo hiningi, talagang ginamit sila ng Panginoon na kahit pa paano maka-provide din. Kasi 'di ba marami rin talagang gastos pag pero talagang tiwala lang sa Panginoon. Ganun din yung bumisita din yung mga katrabaho ng asawa ko, yung sir ng asawa ko. Ganun din na ginamit din sila ng Panginoon na somehow makapag-abot din kahit hindi mo hiningi. Kaya super blessing yon sa akin, sa amin. Yung pag ganun kasi para din nakakatulong din siya sa hindi lang sa yung parang sabi nga yung thoughts ayun yung nagka-count. Hindi ko ba yung exact word, pero yun, 'di ba? Kaya yun, nakakagaan siya ng feeling. Itong breast cancer journey ko, alam ko mahaba pa to. Kasi kakaisang buwan ko pa lang, magwa 1 month pa lang ako bukas after ng aking ng aking mastectomy. Sa aking next vlog, sasabihin ko yung next na steps ko, like chemotherapy, kasi I really need to go to chemotherapy kasi ang aking cancer is very aggressive, which is HER2 positive ako, HER2 positive. Kaya yon, but ang kailangan lang is kumapit sa Panginoon kasi siya lang talaga yung bibigay ng hope sa atin. And natutunan ko sa journey na to na health is wealth talaga. Kasi medyo pasaway talaga ako dati, laging puyat, kahit onti lang yung tulog ko, pero kailangan pala talaga is you have enough rest, tapos make sure na kumain ng gulay, prutas, every meal. Ganun na yung eksena ko ngayon. And yeah, I hope you subscribe, and if you found this helpful, lalo na sa mga next vlog ko is I hope you share this and also hit subscribe and like, and it will be a big help sa pag-subscribe nyo po. Yun po, see you soon. Bye-bye.